Tawag sa pagsamba. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Para po sa awit ng pagpupuri, awitin natin ng Come Thou Almighty King. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kagandahan ng umagang ito. Patuloy nga, Panginoon, na itinataas ka namin sa kalagitnaan namin. Ikaw, Panginoon, ang siyang sumaamin sa aming pananambahan sa umagang ito at patuloy na ikaw ang siyang mag-ingat sa bawat isa. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos dinggin ang daig, iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli tayo pa rin ay nagsama-sama sa virtual at dito po sa ating sanktuaryo. Tayo po ay pinapahintulutan na ng ating gobyerno na magkaroon po ng face-to-face at ito po ay merong 50% capacity and make sure po na tayo ay fully vaccinated na kapag tayo po ay nagpunta po sa ating pananambahan o sa ating iglesia. At atin pong batiin ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Bukas po, November 8, ang atin pong pastor, Ismael Sarangaya. Happy birthday po, Pastor. Angelica Senata, Vida Moira Farala,
Mendelson Mendilio, Elenita Tejada, Angeline Victoria. At sa 10 po, Daniel Noel Angeles, Rolando Esguera. November 11, Joanna Rose Rosales, Sean Schuler Nob. At sa November 13 po, Soledad Calderon. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday po muli, Admin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At para po sa nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, November 7, Kuya Michael and Ate Gracious Melody Torillos. November 10, Jean and Maggie Asuncion, James, Peter, and Gemma Lee Namit, Sean and Janet Mau Schuler. At para po sa darating na November 21, tayo po ay magkakaroon ng Thanksgiving Sunday and Harvest Festival. November 24, Wednesday po ito, Hanging of the Greens. November 28, First Sunday of Advent, and Christ the King Sunday. At sa last Sunday po ng November, which is November 27 po, tayo ay magkakaroon ng Church Council Meeting. At atin pong suportahan ang ating mga regular activities, ang ating daily morning devotion, daily evening prayer, midweek service sa pangunguna po ng ating Pastor Onilia, at aking kaibigan tuwing Miyerkules hanggang Biyernes, junior worship, Sunday school ng mga bata, at ganoon din kids weekly devotion tuwing Friday, 10 a.m. At ganoon din po ang ating Sunday school sa youth, sa ating unang biyaya, Buklod Sunday School, at sa Vesper Sunday School, at ganoon din po sa WSCS. So muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong pakinggan niyo mabuti ang magiging basihan ng ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. At ito ay naroon sa sulat ni San Pablo sa kanyang inalagaan na si Timoteo. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ganito po ang isinasaad sa atin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng sulat ni Pablo kay Timoteo. Amen. Sa
Para po sa mensahe ng awit, dadalhin po sa atin ng Tagalog Chancel Choir. Sa linggong pong ito, tayo po ay nagdiriwang ng Grandparent Sunday o Linggo ng mga lolo at lola. At bilang celebration po at paggunita sa kanila, atin pong matutunghayan ang AVP o video na ating mapapanood sa pangunguna po ni Ate Sheila Paradesa at ng ating multimedia team. At pagkatapos po nito, inaanyayahan po namin lahat ng lolo at lola na magpunta po dito sa harapan upang tanggapin po ang munting token po na inihanda para sa inyo at maipanalangin po kayo ng ating pastor. Ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kay
yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. La 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 la. Oh, la 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 la. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. Akin pong inaanyayahan ang ating mga lola at lolo na dumako po dito sa harap. Atin pong obserbahan ang physical distancing. Ito po ang sandali na kung saan ay magbibigay ng isang alaala ang ating pong church sa inyo. Kasama po dyan ang panalangin. Purihin, purihin ang Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. Narito kayo po ay totoong inspirasyon ng mga apo at maging sa ating iglesia. Ang inyong pong presensya ay totoong napakahalaga at ganun din tumatawag ng pansin sa marami pang iba upang sila rin o kami rin ay maging masigla katulad ninyo sa pananambahan at pakikilahok sa maraming gawain ng ating church. Sa ganyan diwa, tayo manalangin. O Diyos na manlilikha, naririto po ang inyong mga anak, ang mga lolo at lola na nasa kanyang tahanan, na ngayon ay aming kinikilala. Tunay nga po na narito, naroon ka, nangungusap sa marami sa pamamagitan ng kanilang buhay. Nahihipo ang buhay ng kanilang mga apo, bagang iba pang miyembro ng tahanan sa pamamagitan ng kanilang presensya nang dahil sa kanilang pananagot at pagmamalasakit, pagmamahal.
na nakararating maging sa iglesia na aming kinabibilangan. Ang aming dalangin, dagdagan niyo pa po sana ang haba ng kanilang buhay, kasama ang kalakasan ng katawan at ang kalusugan ng isipan, upang ito ang kanilang patuloy na maging puhunan sa paglilingkod sa inyo, sa pakikipagkapwa, at sa pagpatotoo. Nawa ang inyong patuloy na pag-iingat at pagliligtas ang yumakap sa kanila at sila'y lagi nang maging mapagtagumpay. Salamat po sa kanilang buhay. Narito aming inihahandog sa inyo sila, inyo pong tanggapin at pagpalain at sumakan nila naman ang inyong pangako na lagi ng presensya nyo ang sasa kanila sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Yan ang aming dalangin, kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga naman. Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin ng Diyos sa sandaling ito sa ating sadyang pagsamba. At ganun din ating binibigyan ng pansin ang ipapanating mga kapatid na nakikiisa, sumasama sa atin sa pagsamba, kahit na sila ay nasa tahanan, pati na ang nasa mga malalayo at nasa ibang bansa na dito sa atin tumutunghay at nakikisamba dahil tayo ngayon ay nananatili pa rin sa online worship service. Idagdag ko lang, naging bahagi ito ng aking forward na tayo po ay totoong pinapayagan na mag-congregate, na ang bilang natin ay naroon sa 50% sa seating capacity ng ating church. Kaya po, narito kasama ang ating wing, pwede po tayong makapag-accommodate ng hanggang 150 ayon po sa seating arrangement na nakahanda para sa inyo at para sa lahat na. So yan po at tayo ay magpapatuloy. Sandali tayong manalangin. O Diyos, tunay po na hinihingi namin ang inyong pagkilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipuin niyo nawa ang aming isip, ang aming puso, ang aming kaluluwa, pati na ang aming katawan, upang madama ka namin na buhay na nakakatagpo sa sama-samang pagsamba at layunin na purihin ka, itaas ka, naroon kasama ng inyong mga salita. Hindi man kami karapat-dapat, tanggapin niyo po kami at mangusap kayo sa amin upang muling liwanag ng buhay ang aming makita at ito'y maging inspirasyon namin at kalakasan sa aming pakipamuhay sa mundo. Yan ang aming dalangin kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tama po mga kapatid ang narinig natin kanina na ngayong linggong ito, ngayong umaga ay ipinagdiriwang ng ating church ang Grand Parent Sunday.
Kasabay nito ang pagdiriwang din natin ng banal na hapunan sapagkat ngayon ay unang linggo ng buwan. Nais ko muling basahin ang text na magiging foundation ng ating reflection o pagbubulay-bulay. Ito'y hango sa ikalawang sulat ni St. Paul kay Timothy, chapter 1, verse 5 hanggang 6. Ang sabi ni St. Paul, "Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, pinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa iyong ulo." Again, pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng sulat ni St. Paul kay Timothy. Well, hindi ko maiwasang punahin ang ating attendance ngayon na talagang marami na po tayo compared to our worship service ng mga previous Sunday. At sana po madagdagan pa tayo at magamit kahit itong both wings natin para sa ating physical attendance na totoong hinihingi ng corporate o congregational worship. Grandparent Sunday ang ating ipinagdiriwang. At ang susunod, dudulog tayo sa banal na hapunan. Inanyayahan ko kayo na ang maging focus ng ating pagbubulay-bulay ay naroon sa how do we deal with our grandparent? Or to put it in another way, how do we treat our grandparent? Ang Grandparent Sunday ay nag-originate, mga kapatid, sa US noong 1978. Ito ay idineklara ni President Jimmy Carter at ginawa itong pambuong Amerika na sa buwan ng September ay doon ipagdiwang ang Grandparent Sunday upang kilalanin ang kanilang presensya, ang kanilang kahalagahan sa loob ng pamilya at maging sa labas nito. Kaya naman ito ay inadapt at tinangkilik na maraming mga churches. Kasama na po tayo dyan. At yan ang ating binibigyan ng diin ngayon. Obviously, ang tumatawag sa grandfather at grandmother ay walang iba kundi ang mga grandchildren. At halos tayong lahat ay naging mga grandchildren
o mga apo na tumatawag tayo ng lolo, lola. Sa tuwiran, binabanggit ko po ito sapagkat narito ang ating refleksyon ngayong umaga ay labis na nakabaling sa mga apo. Bagamat panlahatan din ito. Again, sa tuwiran, ang ating pagdiriwang ngayon sa Grandparents Sunday ay andoon ng lining sa panig ng mga apo sapagkat yan ang totoo. Mayroong grandparent nang dahil sa grandchildren. How do we treat our grandparent? May isang Italian proverbs na ang sabi, if nothing is going well, call your grandparents. Let me repeat that. Ang sabi ng isang Italian proverbs, if nothing is going well, call your grandparents. Well, mga kapatid, try to think of that. It shows to us that grandparents can help fix everything using wonderful wisdom that parent might not able to perform. Or simply put, it tells us of the importance of grandparents in the life of grandchildren. Mahalaga ang presensya ng lolo at lola sa harapan ng mga apo. Sila ang nag-aayos kapag may sigalot na nangyayari sa mga apo. Sila, ang ating grandparents, ang namamagitan upang maiayos ang mga hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan. Mahalaga ang presence ng grandparents sa pamilya dahil sa image o mga images na ipinakikita nila. Ang image o larawan na nakikita sa kanila ay yung sila ay playmate. Merong ganyang image ang mga lolo at lola. Playmate. Meaning, sila'y nakikipaglaro. Inilalagay nila ang kanilang sarili na parang mga bata rin, parang mga kabataan din, upang makipaglaro. Andun din ang image na makikita natin, sila ay historian, ay sa pagsasaliksik. That is one of the images of the grandparent, historian. Ipinahayag ang history ng family. Kaya nauso ang family tree at hindi family 4.
family tree upang matrace ang history ng bawat pamilya. Andon din ang image na sila ay storyteller. Ang kanilang approach sa mga apo kapag ito ay nasa formative years o maging kapag sila ay nasa adolescence, level o period of existence, ang kanilang approach sa pakikitungo sa mga apo ay yung image ng storyteller. Nagkukwento ng maraming bagay sa loob at labas ng sambahayan. At madalas, ang ginagamit sa Christian perspective, ikinukwento ang mga tauhan at maraming pangyayari sa banal na kasulatan. Meron ding image ang ating grandparents na mentor. Pansinin niyo po yan. Mentor. Iginagayad tayo. Tinuturuan tayo sa pasimula ng buhay upang malaman natin ang tama at ang mali, ang tamang pakikitungo, ang tamang pakikipagkapwa, at marami pang iba. At mga kapatid, yung mga images na yan ang nagbibigay ng impact sa grandchildren. Yung mga images na ito, mga kapatid, ang nagbibigay ng influence sa mga apo. At yan ang karanasan ni Timothy o ni Timoteo na isinasaad sa ating teksto. Ang sabi ni St. Paul kay Timothy, Timoteo, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang ito. Pansinin niyo po yan. Nagtaglay ng pananampalataya si Timoteo na isang kabataan dahil merong impact, merong influence ang kanyang lola Loida. Pansinin niyo po yan. Mga kapatid, may impact si Lola Loida na lola ni Timoteo. Na-impluwensyahan niya si Timoteo again na maging believer. Ganyan, nakikinabang ang mga apo sa mga lolo at lola sapagkat sila ay karugtong ng buhay ng mga apo. Ang tanong sa atin, mga kapatid, sa ganyang kahalagahan at images na pinakikita sa atin ng ating grandparents at yan na nagbibigay ng impact at influence sa atin, ang tanong sa atin ay paano natin tatratuhin ang ating mga lolo at lola. Isang bagay lang po ang ididiin ko sapagkat we do not have ample time to discuss many things. Just one.
na aking sinuri at kinatas sa images na ipinakikita ng mga lolo at lola. Papaano natin ititreat na mga apo ang ating mga lolo at lola? Treat our grandparent with dignity. Pansinin niyo po yun, mga kapatid. Treat our grandparents with dignity. And again, this is the only point that I would like to stress. Treat our grandparent with dignity. Lalo ngayong sila ay matanda na. At sabi nga ng awit kani-kanina lang, one of the plain manifestation of which is your great hair. Talagang nakikita na ang lolo at lola ay may edad na, matanda na, nang dahil sa maputi na ang buhok nila. And treating our grandparents with dignity means treating them with courtesy. Pansinin niyo po yan. That is dignity. That is the call. That is our proper reaction sa importance at sa impact at sa influence na ibinigay at ibinibigay sa atin ng ating mga grandparents. Yes, treat them with dignity. And treating them with dignity means, again, treating them with courtesy. Tratuhin natin sila. Pakitunguhan natin sila na may mabuting kalooban. Treating our grandparents with dignity means treating them with kindness. That is the call. Ibinibigay natin ang dangal ng ating mga lolo at lola sa pamamagitan ng ating pakikitungo na nasa atin ang kabaitan. Nagiging mabait tayo sa kanila. Mabait. Ang mabait, malapit sa kanila. Ang mabait, itinuturing silang kaibigan. At hindi isang kaaway. At higit sa lahat, treating our grandparents with dignity means, mga kapatid, making them valuable. At yan ang supreme expression of dignity that comes from us. Make our grandparents valuable. Making them precious. Precious more than gold and silver. More than the entire world. Mga kapatid, yan ang ating tugon. Yan ang ating pagtanggap na nararapat. Yan ang ating pagtrato, pakikitungo. Sila ay may dangal kahit sila ay matanda na. May presyo ang kanilang buhay.
pagsamasamahin man natin ang yaman ng buong mundo, hindi natin dapat ipagpapalit ang buhay ng ating lola at lolo na kalulungkot. Bakit nangyayari? Meron pa rin nabubukod na ipagpapalit sila sa yaman ng mundo. Kapag ka naging mayaman na, umunlad na sa buhay, nakakalimutan na sila. Ang pakikitungo natin sa ating mga lolo at lola ay naroon, ibinibigay natin ang dangal. Again, yung dangal na yan ay mayroong mabigat na timbang. Ang timbang niyan ay higit sa timbang ng ginto. Higit sa timbang ng silver. At higit sa lahat, ang dapat maging dangal nila ay yung maipakita natin pagsamasamahin man ang buong mundo, yaman ito, ay yung sila'y totoong napakahalaga. Walang maipapantay sa kanila. Mga kapatid, at kung titingnan natin yan, ang panawagan ay tratuhin natin ang ating grandparents. Yes, na may value, precious, kahit sila ay mahina na. Tratuhin natin na may dignity ang ating mga lola at lolo kahit malabo na ang kanilang mga mata. Kahit mahina na ang kanilang pandinig. At kahit marami na silang hindi magagawa, mga kapatid, on our part, habang sila'y humihina, lumalabo ang mata at kulang na sa pandinig, ang magbibigay ng dignidad sa kanila, walang iba kung hindi tayo na nagpapahalaga sa kanila. Ang ibig sabihin niyan, wala tayong maipapantay na bagay. Dapat. Wala tayong makikitang bagay upang ipagpalit sila at maging daan na mabaliwala sila. Meron pong program sa television, drama, presentation, na ganito ang sinasabi. Merong isang grandchild at naroon din ang grandmother. Wala na ang lahat, sila na lang ang nakatira sa bahay. Itong grandmother, sapagkat maraming dinaan ng sakit, hanggang sa nagkaroon ng mild stroke, narito siya ay inilagay ng kanyang grandchild, babae ito na apo, inilagay siya sa wheelchair para hindi siya mahirapang buhatin. At kalingain.
Nagkataong itong apo na babae ay nililigawan. At kapag darating, itong lumiligaw sa kanya na laging may sasakyan at laging may dalang pasalubong, ang ginagawa ng apo na ito na babae na maganda, yung itinatago niya sa kwarto yung kanyang lola. At kapag umalis na, doon niya muli ilalabas. Ano pat, yan ang routine. Halos once a week, ayon sa palabas, sa dramang ito, tuwing pupunta, ang nanliligaw sa kanya, ganun ang kanyang ginagawa sapagkat nakalaylay ang kamay ng kanyang lola at ang mukha nito ay hindi na maganda, itinatago niya lagi sa kwarto. Ayaw niya ipakita sa nanliligaw sa kanya. Ano pat, hindi maganda, kagad-agad na makikita natin. Sapagkat ang tingin ng babae sa nanliligaw sa kanya ay mayaman, sosyal, may status. To cut the long story short, namatay ang lola. Nung mamatay ang lola, minsan paglilinis ng apo na ito sa likod ng aparador, nakita ang testament at ang libreta sa bangko na sinasabi sa testament yung kanilang, hindi niya alam na mayroong apartment na ipinamamana sa kanya, noon niya natuklasan na mayroon palang apartment na ipinamamana sa kanya at mayroon pang pera sa bangko na para sa kanya. Alam niyo po nangyari? Nagsisi siya pero huli na. Wala nang kwenta ang kanyang pag-iyak. Wala nang kwenta ang kanyang paglulupasay. At hindi ito nagtapos ang palabas. Nung ikinasal sila, nung nanliligaw sa kanya, doon niya nakita na mahirap lang pala ang napangasawa niya. Hindi talaga mayaman, nanghihiram lang ng sasakyan. Mga kapatid, the message is clear. Ang treatment, ang pakikitungo ng isang apo sa kanyang lola, mga kapatid, parang tau-tauhan. Parang walang damdamin. Parang walang puso. At nangyayari po yan, mga kapatid, hindi man sa ganyang eksena. Nang dahil sa kawalan ng kamalayan, nang dahil sa pagiging makasarili ng mga apo, nangyayari yan. Nawawala ng value. Hindi natin na ibibigay ang tamang dignity sa kanila. At dapat nating malaman, mga kapatid, anumang illness, anumang disability ang dumating sa isang lolo, sa isang lola, na nanatili dapat ang dignity. At kahit ang kamatayan, ang dignity o ang dangal ng isang lola at lolo, at maging sa atin man, kahit ang kamatayan, hindi mananakaw yan, hindi maiaalis sa atin. Kaya't ibigay natin ang dignity sa ating mga lolo at lola. Meron pa rin akong kwento sa inyo. Patapos na po ako. Dito sa ating church, yung pong unang destino ko dito noong 2017, meron kayong kilala na meron tayong isang lola dito. Baka isa lang siya, baka sa English service, sa Ilocano at maging sa Vesper, baka meron din ganyan.
sumasamba po sa atin, naka-wheelchair. May nagtutulak. Pagbaba ng taxi, isasakay siya sa wheelchair. At pagkatapos, ipapasok sa loob ng sambahan. At ganoon din ang gagawin pag uwi. Ang totoo po niyan, ilang beses kong nadalaw, siya'y itinira. Dito sa parang condominium dito, pero hindi siya condominium, pag-aari ng mga madre sa Pasay. Doon siya itinira ng kanyang anak tsaka nung apo. At may sarili pang tagapag-alaga, may sariling caregiver. Idagdag ko pa, nung mag-birthday, ipinag-anyaya sa marami. At pagkatapos, nagkaroon ng service doon sa hotel ginawa. At ang nasaksihan ko, bago magsimula ang Thanksgiving service sa kanyang kaarawan, nakita ko si Lola, napakaganda ng bihis, napakaganda ng damit, napakaganda ng ayos. Maraming handa. Napakamahal, napakalaki ng ginastos. That is the opposite, mga kapatid. That is our approach. Yan ang dapat nating maging treatment. Yan ang dapat nating maging pagtrato. Na ibinibigay natin kahit mahina na, kahit hindi nakalalakad, kahit may karamdaman. Tinitingnan natin na ang kanilang buhay ay may dignidad. At ang pagkakaroon ng dignidad ay yung ito'y binibigyan natin ng halaga, binibigyan natin ng presyo. Ginagastahan natin. Dinadamitan natin ng maganda. Ipinagmamalaki natin at hindi itinatago. Mga kapatid, magsisi tayo. Isa na po ako sa nagsisi. Maging sa nanay ko, ang nakita ko, kulang ang malalim na pagtrato. The message, mga kapatid, hanggang sa kamatayan, itaas natin, ibigay natin ang dignidad para sa kanila, sapagkat karugtong tayo ng buhay nila. Tapusin ko po sa kwento pa rin. Kapraso lang po ito. Ang kwento ay ganito. Sa isang eksena, naroon ang mami at naroon ang kanyang little child. Naroon din sa loob ng bahay ang grandmother. Ang sabi ng mami sa kanyang anak, "Anak, magsuot ka't magbihis ng damit sapagkat maglalunch tayo sa mall sa isang restaurant doon. At kasama natin ang lola." Yes, mami, I'm ready, let's go. Sumakay sila sa kotse, bumaba ng mall, pagkatapos naglakad sa loob. Sa kanilang paglalakad, nakita ng anak ang isang toy, isang airplane na lumilipad. Laruan na eroplano na lumilipad. Nung makita ito nung kanyang anak, Mami, please, buy it for me. Mami, please, buy it for me. Umiiyak yung anak niya na nasa formative years. Ang sabi nung kanyang mami, no.
Marami ka ng laruan sa bahay. That's enough. And that's too much. Umiyak pa rin ang ginawa ng mami, may konting palo. Tumigil at pagkatapos, naglakad sila kumain ng lunch o ng tanghalian sa restaurant at immediately umuwi rin sila. Pag uwi ng bahay, kasama ng lola, sa sobrang busog, nung mami nakatulog. At nung makatulog, yung mami, ang sabi ng lola sa kanyang apo, Apo, halika, sumama ka sa akin. Walang malay ang apo, sumama. Hindi niya nalalaman, babalik sila ng mall. At nadulo sila sa mall, nagulat yung apo, nasa bilihan ng laruan, binili ng lola ang eroplano para sa kanya. At pag uwi nila, dala-dala niya. Masayang masaya. Diyan ko po nais tapusin. Yan ang lola at yan din ang lolo kung magmahal sa mga apo. Sobra-sobra! Sa kanyang mami, marami na siyang laruan. Yes. In our human perspective, maybe that is right. But there is another perspective. Sa lola, kahit marami na, pwede pang dagdagan. At yan ang pag-ibig ng ating mga lolo at lola sa atin. Kahit marami na ang nasa atin, dadagdagan pa. Sapagkat yan ang kapahayagan na ang pag-ibig ng ating grandparents sa atin ay hindi nababawasan, kundi lalong nadadagdagan, walang katapusan. Hindi nababawasan. Kaya't ang ating dapat maging tugon, ang dangal, ang dignity na para sa kanila, ganun din. Huwag nating iaalis. Huwag natin sila ibababa. Pahalagahan natin sila. Humayo po tayo ng mga apo na yan ang mensahe sa atin. Sa umagang ito, sa celebration natin ng Grandparents Sunday. Amen. Amen. Tayo po ay dadako sa paghahandog ng ikapu, pangako at tanging kaloob para po sa mga nasa bahay, maaari nyo pong ipadala sa ating bank account o sa pamamagitan ng online banking na makikita nyo po sa ating screen ng inyong mga kaloob. Tayo po'y magkaloob. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat sa mga handog ng mga anak mong ito. Magamit ito, Panginoon, sa iyong gawain at sa iyong ministeryo. Ibalik mo, Panginoon, ang siksik, liglig at umaapaw ang mga kaloob ng mga anak mong ito. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong magpapatuloy, mga kapatid. Ipagdiriwang natin ngayon ang banal na hapunan. Narito po, medyo matagal tayo hindi nagkita. Sa marami sa inyo, ang ating pong gawi
ang ating ugali ay yung sa pagdulog nyo sa dulang. Kayo po na nasa upuan, one by one, and take your time. Dito po kayo dadaan sa middle aisle. Please observe physical distancing, then as you return, use yung pong ating both sides. Aking tinatawagan muli ang kapatid na Lemuel at si Konsehal Gemma na maging katiwala natin sa paglilingkod ng banal na hapunan. At hinihiling ko ang ating organist na awitin natin ng first stanza ng ating awit ng pagpapasalamat at pagtatalaga upang maging bahagi ito ng ating paghahanda sa pagtanggap ng elemento ng banal na hapunan. Patuloy po nating damahin ang presence ng Holy Spirit sa atin pong pagtanggap at patuloy na pagsamba sa Panginoon. Awitin natin ang first stanza. Ako ay iyo at iyong sulit, ako ay iniibig. Kaya't matindi kung ninanais na sa iyo'y masanib. Ilapit mo ako, O Jesus, sa na ng iyong krus. Ilapit mo, O Panginoon, sa dugo mong dumaloy. Narito ang paanyaya sa dulang ng Panginoon. Kayo na nagnanais na magtalaga ng buhay sa Panginoon, nagnanasa na magpatuloy sa pakikipag-ugnay sa Kanya, nagnanasa na magbagong buhay mula sa kahapong nakaraan, narito sa diwa ng pananampalataya at espiritu ng pagtatalaga at espiritu ng kababaan, inanyayahan kayo na dumulog sa dulang ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, pati po kayo na nasa inyong mga tahanan, saan man kayo naroroon ngayon, magkakaisa po tayo magkakasama sa celebration ng Holy Communion. Gawin natin ito sa diwa ng pagsisisi. Tayong lahat ay manalangin. O Diyos, kinikilala po namin ang mga kasalanan at kasamaang sa tuwi-tuwi na ay aming nagagawa sa pag-iisip, salita at gawa laban sa iyong kalooban. Tunay na pinagsisisihan namin itong aming nakaraang sala at kamalian, kasama ang aming pagpapabaya sa aming pananagutan na nagsisimula sa tahanan tungo sa iglesia at pamayanan. Kami nga'y kulang sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa. Patawarin mo kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa dugo niyang tumigis, sa lako ay nalinis, ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Tanggapin natin ang katiyakan ng kapatawaran. Lahat tayo sa panalangin din. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa iyong dakilang kaawaan ay ipinangako ang kapatawaran sa kanila na nagkakasala. Mahabag ka po sa amin. Narito,
patawarin at iligtas mo nawa kami sa kapamahakan na naghihintay sa amin. Tunay nga, hinihingi namin ang masaganang habag mula sa iyo upang kami iyo ring linisin sa lahat ng aming kalikuan at kasamaan na aming nagawa sa mga nakaraang mga araw. Dalhin nawa kami sa masaganang buhay dito sa lupa at sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tuwin ay madama na ako'y nililinis ang tapat mong pagsinta, Panginoon, ako'y ilapit. Amen. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Aming tinataas sa Panginoon. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Amen. Pwede na po kayo maupo. Narito sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Kunin at kanin niyo ito sa pag-aalaala na ako'y namatay para sa inyo. Nung gabing sa ipagkanulo, narito ating binabalikan, pinagpirapiraso niya ang tinapay at pagkatapos ibinigay sa mga alagad upang kainin, tanda ng pag-aalaala sa Kanya, sa Kanyang kamatayan at sa muling pagkabuhay na nagdulot ng kapatawaran at kaligtasan sa atin. Matapos ang hapunan, wika niya, ito ang saro ng bagong tipan, ang aking dugo na mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Inumin niyo ito at kayo maging mapagpasalamat. Narito mga kapatid, matapos tayo manalangin at magsisi ng ating kasalanan, pinatawad tayo ng Diyos, diyan tayo nagiging karapat-dapat upang dumulog sa Kanyang dulang at tanggapin ang tinapay, sumisimbolo sa Kanyang katawan, at katas ng ubas, sumisimbolo sa Kanyang dugo, at ito ang maging kapahayagan ng ating patuloy na pakikipag-isa sa Kanya. Sige po, habang tumutugtog ang ating organista, inanyayahan ko po kayo na tanggapin ang elemento ng banal na hapunan. Diretso lang po kayo dito, 2 linya, 2 lines po. Please observe physical distancing. Sige po, inyong tanggapin ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon. Ganon din ang katas ng ubas, simbolo ng Kanyang dugo, inyong inumin, at kayo maging mapagpasalamat. Sige po, take it. Take the bread. Eat the bread. And drink the wine. That symbolizes the body and the blood of Christ. Then you can go po sa inyong mga upuan. Purihin mga kapatid, ang Diyos sa inyong buhay, kay maging mapagpasalamat. Purihin ang Diyos sa inyong buhay mga kapatid. Narito, tanggapin nyo ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon.
binibigay sa inyo inyong kanin at kayo maging mapagpasalamat. Ganon din ang katas ng ubas, simbolo ng kanyang dugo, inyong inumin at kayo maging mapagpasalamat. Sa inyo pong pagbalik sa inyong upuan, patuloy kayo magbulay-bulay at patuloy na damahin. Ganon din ang presensya ng Panginoon na sumasa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Purihin ang Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. Tinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ibinibigay sa inyo inyong kanin, ganun din ang katas ng ubas, simbolo ng kanyang dugo, inyong inumin, at kayo maging mapagpasalamat. Pakitakpan ulit lahat. Pakisag na ako. Tinapay. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat. Ganun pa rin, damahin natin ang presensya ng Diyos sa mensahe ng awit na ito. Yu at iyong sulit iniibig, kaya't matindi kung ninanais na sa iyo'y
tayo manalangin. O Diyos, kami po ay bumabalik sa lugar na ito. Sa ganitong oras, at sa layuning dinadala nito, walang iba kundi ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang nararapat sa inyo, na sa kanya-kanya naming buhay, ikaw ay aming niluluwalhati, dinadakila, at yan nga ay sasama-samang forma ng pagsamba. Hallelujah! Purihin ang inyong pangalan. Ito rin na sandali na tumitingin pa rin kami sa aming sarili na naroon nahuhulog sa pagkakasala sa iba't ibang mga pangyayari at paraan, sa iba't ibang dako nahahayag na kami nagkakasala nang dahil sa aming isipan na may pagkakataon na ito ay marumi, nagiging palahatol. Ganon din, meron kami mga kilos na nagpapakita ng paglayo sa iba, ng galit sa iba, ng damdaming negatibo sa iba, patawad po. At ganon din sa salita, sa gawa, nahahayag ang aming pagkakasala, patawad. Nasisiyasat nyo ang isip at puso ng bawat isa sa amin, nawa sa lahat ng karumihan nito, nang dahil sa dugo na may kapangyarihan magpatawad ng aming sala, patawarin niyo po kami. Ito rin na sandali ng aming pagpapasalamat. Muli lumipas ang 1 linggo na mayroong mga naging banta sa aming buhay. May mga kalamidad. Andyan pa rin ang COVID-19. May mga aksidente. May mga krimen. Ano pat, niloloob ninyo na mabuhay pa rin kami. Salamat po ng maraming. Ganon din sa pananampalataya naming taglay, salamat. Ito ay biyaya rin sa amin, na ito'y lumalakas at lumalago kapag nakakarinig kami ng nangangaral, na nagtuturo. Diyan kami namumulat at nahihipong aming puso upang madagdagan pa at madagdagan ang aming pananalig sa inyo. Salamat po sa bagay na ito. Ganon din sa katiyakan ng kapatawaran, na ang dulot nito ay kaligtasan. Salamat, natagpuan namin sa aming Panginoong Kristo, naming inaalaala ngayon, nagbigay ng kanyang sarili para sa amin. Salamat po sa inyong mga tugon, sa aming mga panalangin. Salamat sa kalakasan ng katawan. Salamat po sa mga biyaya, sa pagsubaybay at pag-iingat na aming tinatamasa mula sa inyo. Sa bandang huli, kami humihiling, pangunahin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Narito ang kapatid na Sinya, may dinaramdam sa pangangatawan. Ama, sa pangalan ni Jesucristo, nawa mula sa inyong pag-ibig at habag ito maging dahilan ng kanyang kalakasan at kagalingan. Kasama pa rin parati ang kapatid na Torch. Ganun pa rin ang kapayapaan at kaaliwan ang manaig sa kanya mula sa hipo ng banal na Espiritu, upang siya'y maging matapang, maging matatag at madamang walang kinatatakutan. Sa aming panig, kagalingan po ang inyong pagkaloob. Mahabang panahon na ang kanyang pagdadialysis. Ganun din ang kapatid na Bebot, hindi kami nagsasawa. Matagal na rin ang kanyang pagdadialysis. Nawa kaaliwan, pag-asa ang madama niya mula sa inyo, sa hipo na rin ng banal na Espiritu, at ang kanilang mga sambahayan, asawa, mga anak, mahal sa buhay. Ganun din po maging matatag at makita na makatarungan ka kahit ganito ang kabigat ng karamdaman.
Ang kapatid na Jun Abad, patuloy na lumakas sa kanyang minimaintain na pagpapagamot. Ang kapatid na Happy, ganun din, malampasan ang kanyang karamdaman. Ano pat kami na naririto, maging ng mga nasa tahanan. Kami na mga magulang, kami na mga lola at lolo, may mga dinaramdam sa pangangatawan. Please extend to us your healing grace, your healing hand. Please have mercy on us, O God. Heal our human body. Hinihiling din namin ninyo pong ipuin at pagpalain ang aming iglesia, ang Central Church sa pangunguna ng Church Council, kasama mga DSS paakyat sa distrito at hanggang sa itaas sa pamamagitan ng aming mga obispo. Sa amin naman pakikipagunay sa inyo at tamang pagtingin sa paglilingkod, tulungan niyo po kami't loobin na manatiling nagkakaisa, lalo na sa pagtataguyod ng inyong misyon, dahilan kung bakit natatag ang iglesia na kami ay magmisyon. Ang aming bansa, Panginoon, loobin niyo na ito rin ay maging mapayapa, kayong manaig sa kabila ng may mga korupsyon, may paglalaban-laban, may siraan, may patayan. Manaig nawa patuloy ang inyong kalooban, ang buhay, at hindi ang kamatayan ng dahil sa kasamaan. Mula sa aming Pangulo, hipuin niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang mga isipan, hanggang sa barangay captain. Sa inyo po namin sila rin itinatalaga at salamat. Kayo po nakakaalam at pwedeng humatol sa kanila. Ibibigay ko ano karapat dapat, ganyang kakatarungan at ganyang karing kabuti, ganyang ka nagmamahal sa lahat, walang itinatangi. Ang aming mga kapatid na magdiriwang pa ng kaarawan, Ama, sa pangalan ni Jesus, makabuluhan at makanaras ang buhay ang mapasa kanila, ganun din sa tamang pakikipag-ugnay sa inyo, ibigyan niyo ang nararapat sa kanila. Hindi lang humaba ang buhay, kundi again, ito'y maging makahulugan at makabuluhan. Kasama na po mga kapatid namin na nagdiriwang ang anibersaryo ng kasal, ganun din, makahulugang buhay ang mapasa kanila at pagsasama. May mga nakaluhod kami mga kapatid, may mga nasa tahanan, naririto sa loob ng templo, alam niyo ang kanilang kahilingan, pang-personal, pang-pamilya, panghanap buhay, pakikipagkapwa, may kinalaman sa kalakasan ng katawan, kagalingan ng karamdaman. O Diyos, huwag niyo po silang lampasan kundi katagpuin ito upang makapagpatunay sila na talagang ikaw ay buhay at kumikilos sa aming lahat at sa lahat ng tao, lalo na sa amin na humahanap sa inyo at diyan ka naman namin nasusumpungan sa katulad ng pagsamba na ginagawa namin ito. Yan po kami na nagkakaisa ngayon, pansamantala at nagtatalaga ng aming buhay. Yan ang aming pagsusuko, ito ang aming dalangin pansamantala, hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May kalaliman yung pag-ibig na di ko nga malirip. Ngunit kung bayan mo'y masapit, saka kumababatid. Ilapit mo ako, O Jesus, sa paanan ng iyong krus.
Patuloy nawang sumagana sa inyo ang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, kasama ng buhay, dala-dala't bigay ng ating Panginoon Jesucristo, na sumpungan natin sa kamatayan sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay, ang paggabay, patnubay, pangunguna ng Espiritu Santo, ang tanglaw nito ang sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ng Diyos, ating purihin siya sa ating matagumpay na pagsamba. Mga kapatid, magkita-kita po tayo muli sa darating na linggo. Loobin nawa ng Diyos na mangyari ito. Mabuhay po tayong lahat. Amen. Amen.